Sino ba ang kulukoy na ito sa buhay ni Francine? Bakit siya ang kasama at hindi si Dominic? May mga bagay ba akong dapat malaman? Mga katanungan na tumatakbo sa isipan ko na hindi ko man lang maisatinig. Nasa tabi ko lang si Francine tahimik na kumakain pero parang hindi na siya katulad ng dati. Wala na ang dating makulit at nagtataray na Francine. Formal ang pakikiharap nito sa akin na siyang lalong nagpakirot ng puso ko. Pigil ko ang sarili ko na yakapin siya at makiusap na huwag nang umalis sa tabi ko. Handa na akong ipaglalaban siya sa lahat. Kaya lang natatakot ako na muling marinig sa kanyang bibig na wala siyang gusto sa akin. Na never niya naman akong minahal bilang isang lalaki na handa siyang makasama at pagsilbihan habang buhay. Pwede ba tayong mag-usap pagkatapos kumain? Tanong kong muli sa kanya. Hindi kami pwedeng maghiwalay ngayon na hindi nagkakalinawagan. Abot kamay ko na siya at ayaw kong sayangin ang pagkakataon. May importante pa akong pupuntahan, walang gana nitong sagot. Hindi ko mapigilan ang pagkuyom ng kamao. Importante. May mas importante pa kaysa sa akin. Sa bagay, sino ba naman ako sa buhay niya? Noon pa man aminado na siya sa akin na wala siyang katiting na kahit na pagmamahal sa akin. Na kaya lang siya pumayag na makipagtalik sa akin dahil gusto niyang tulungan ko siya na mahanap ang kanyang tunay na pamilya. Na hindi ko naman nagawa dahil bigla na lang itong naglaho na parang bula. I am serious. Hindi pwedeng basta ka na lang umiwas sa akin. Marami kang dapat na ipaliwanag, sagot ko. Pilit kong magpakahinahon kahit na ang totoo sobrang nasasaktan na ako. Lalo na sa mga ipinapakita nito sa akin ngayon. Hindi pwede. Hinihintay ako ni Dominic, malamig na sagot nito. Para naman akong sinampal ng makailang ulit dahil sa sagot nito. Dominic na naman? Malaki bang bahagi ng puso niya ang pag-ari ng lalaking iyon? Pero bakit ibang lalaki ang kasama niya ngayon gayong ang laging bukang bibig niya ay ang Dominic na yun? Kidding. Kung ganoon sino siya? Bakit siya ang kasama mo gayong may Dominic ka pa pala? Inis kong sagot. Kaagad kong napansin ang pagkagulat sa mukha ni Francine kasabay ng mahinang pagtawa ng lalaking katabi nito. Lalo naman akong nakaramdam ng paghihimagsik ng kalooban. Ano ba ang pinagsasabi mo, pere? Don't tell me na pati ako pinagsiselosan mo. Galingan mo ang panliligaw kay Francine, huwag kang mandamay ng iba, nakangiting sabat naman ni Dos Denver. Kita ko sa ekspresyon ng mukha nito na gusto lang akong asarin. Kuyom nagkamao na tinitigan ko ito bago sinagot. Hindi ka kasama sa usapan na ito kaya tumahimik ka. Sino ka ba sa akala mo? Inis kong sagot. Wala na akong pakialam pa kung unprofessional ko man ngayon sa harap ng ibang tao. Hindi ko kayang pigilan ang selos na nararamdaman ng puso ko. Isang mahinang tawa at may kasamang iling lang ang naging sagot nito sa akin. Nakita ko pa kung paano ito tapikin ni Francine sa balikat at kaagad naman nagbigkas ng katagang sorry si Dos Denver na siyang lalong nakadagdag ng inis nararamdaman ko. Gayunpaman, pilit ko pa rin pinapakalma ang sarili ko. Binalingan si Francine at nakikiusap na tinitigan. Kahit saglit lang. Mag-usap tayo, nagsusumamo kong wika. Kumibot-kibot pa ang labi nito habang nakatingin sa akin. Tell me, tungkol saan ba? Wala akong time ngayon at kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na, sagot nito. Napansin ko pa ang tuluyang pagbitaw nito sa hawak na kutsara at tinidor. May laman pa ang kanyang pinggan at sigurado ako na kaunti pa lang ang kanyang nakakain. Finish your food first, sagot ko. Imbes na sundin ang sinabi ko, kabaliktaran ang kanyang ginawa. Nagmamaktol itong tumayo kaya naman napatayo din ako sa aking kinaupuan. Ate Micaela, Dos Denver, mauna na ako sa inyo. Pasensya na dahil hinihintay na ako ni Dominic, wika pa nito bago nagmamdaling naglakad palayo. Sinulyapan ko pa si Micaela at Dos Denver bago nagmamadali kong sinundan si Francine. Hindi niya ako pwedeng takasan ng ganun-ganoon na lang. Matagal ko siyang hinahanap at ayaw kong sayangin ang pagkakataon na muli siyang mapasa akin. Francine, tawag ko sa kanya nang pareho na kaming nakalabas ng restaurant. Nakasimangot niya naman akong nilingon. Ano ba Charles, bakit mo ba ako sinundan? Wika pa nito. Inilang hakbang ko lang ang pagitan natin at hinawakan ko ito sa magkabilaang braso. Let's talk, maikli kong sagot. Akmang hihilahin ko na ito nang pumalag ito. Bitawan mo ako Charles. Matagal na akong walang ugnayan sa inyo kaya pwede ba? Patahimikin niyo na ako, sagot nito. Baka sa boses nito ang inis.
Hindi naman ako makapaniwala na maririnig ko ang katagang iyon sa bibig mismo ni Francine. Ano ang sabi mo? Francine, naririnig mo ba iyang sinasabi mo? Gusto mo na bang tuluyang putulin ang ugnayan mo sa pamilya natin, tanong ko. Kaagad ko naman napansin ang pagkalito sa maganda nitong mukha. Mariin pa itong pumikit pagkatapos muling pumiglas na siyang dahilan kaya nabitawan ko ang braso nito na hawak-hawak ko. Kuya, Charles, kung ano man ang namagitan sa ating dalawa noon, kalimutan mo na dahil hindi dapat mangyari iyon. Gusto ko nang mag-move on at kalimutan ang lahat, sagot nito. Hindi ako nakasagot. Pakiramdam ko bigla akong sinapak ng makailang ulit dahil sa sinabi nito. Sabihin mo sa akin, never mo ba talaga akong natutunan mahalin, Francine? Baliwala lang ba talaga sa iyo ang lahat? Ang lahat-lahat na nangyari sa atin, sagot ko. Hindi ko akalain na hanggang ngayon, paulit-ulit pa rin akong masasaktan dahil sa kanya. Wala nang dahilan para muli nating pag-usapan ang tungkol sa bagay na ito. Pareho lang nating pinapahirapan ang mga sarili natin, sagot nito. Kung ganoon, tuluyan mo na kaming tinalikuran. Kinalimutan mo na kung ano ang ugnayan mo sa pamilya namin. Sa pamilyang nagpalaki sa'yo, sagot ko. Bahala na. Sinasabi mo bang wala akong utang na loob? Of course, mahalaga kayo sa akin. Malaking bahagi ng pagkatao ko ang naging bahagi kayo. Akala nyo ba hindi masakit sa akin ang paglayo ko sa inyo? Napakasakit. Itinuring ko ng mga magulang ang mga magulang mo, itinuring ko ng kapatid si Trixie. Sagot nito. Kung ganoon, bakit kailangan mong lumayo? Kung talagang mahalaga sa iyo ang lahat ng taong nabanggit mo, bakit mo kami tiniis? Alam mo ba na halos mabaliw ako sa kakahanap sa iyo? Ha, Francine, sagot ko. Napansin ko ang pag-alinlangan sa mukha nito bago sumagot. Dahil iyon ang tama, Charles, kailangan kong lumayo dahil nagiging toxic na ang lahat. Ayaw kung ako ang dahilan para makaladkad sa iskandalo ang pangalan ng pamilya nyo, hindi ka tangap sa mga mata ng kahit kanino ang nangyari sa atin dahil sa mga mata ng mga nakakilala sa pamilya mo. Magkapatid tayo at immoral para sa kanila ang ginawa natin noon, sagot nito. Baka sa boses nito ang pagpipigil na maiyak. Hindi ako nakasagot. Kaya hayaan mo na ako. Kalimutan mo na ang mga nangyari sa atin dahil masaya na ako kung anong meron ako ngayon. Kaya kong mabuhay ng malayo sa inyo, Charles, sagot nito. Parang gusto kong sumigaw sa sobrang sama ng loob na nararamdaman ko. Hindi ko akalain na mas masasaktan pa pala ako sa pagkikita naming ito. Masaya ka ba sa ginagawa mong ito sa akin, Francine? Ganoon na lang ba kadali sa'yo nasaktan ako? Hindi mo ba talaga ako kayang mahalin, sagot nito. Pilit kong hinuhuli ang kanyang mga tingin. Gusto kong makita sa kanyang mga mata kung nagsasabi ba ito ng totoo or hindi. Ano ka ba? Ano bang klaseng tanong iyan? Of course, minahal kita. Mahal na mahal kita dahil kahit nalaman mo na hindi mo ako kapatid, ramdam ko ang pag-aalaga mo. Pero ganoon pa man, may mga bagay na hindi na pwede sa ating dalawa. Ayaw ko nang umiyak, Charles, malungkot na sagot nito. Naguguluhan naman akong napatitig dito. Hinihintay na ako ni Dominic. Huwag kang mag-alala. Maliit lang ang mundo. Magkukrus at magkukrus pa rin naman ang landas natin. Ikumusta mo na lang ako kina mama at papa, wika nito at akmang tatalikuran na ako nang muli ko siyang hawakan sa braso. Masaya ka ba sa kanya? Tanong ko. Kahit na masakit kailangan kong tanungin iyon. Para kung ano't anuman may dahilan na akong tuluyan na siyang pakawalan. Sino? Ano ang ibig mong sabihin? Kunot noon itong tanong. Bakit ba napakahirap nitong hulihin? Napakasimple ng tanong ko pero hirap palaging sumagot. Si Dominic, si Denver, isa ba sa kanila ang mahal mo kaya hindi mo kayang ibigay sa akin ng buo ang puso mo? Seryoso kong tanong. Napansin ko pa ang pagkagulat sa mga mata nito at muling pumiksi. Masyadong personal na ang tanong mo. Masyado lang napapatagal ang pag-uusap natin. Sagot ito at mabilis na akong tinalikuran. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Hindi ako makapaniwala na sa muli naming pagkikita, ako pa rin ang mas lumalabas ng talo. Mas nagiging doble lang ang sakit na nararamdaman ng puso ko ngayon. Habang nag-uusap kaming dalawa ni Charles, gusto nang kumawala ang luha sa mga mata ko. Bakit ba napakahirap tingnan ang lalaking mahal mo? Akala ko naka-moved on na ako eh. Hindi pa pala. Mabuti na lang at hindi na ako nito sinundan pa ng tinalikuran ko na ito. Iniiwasan kong maging marupok sa harap nito dahil kapag muli akong pumatol sa kanya,
ako pa rin ang maging talo bandang huli. Walang lingon likod, diretso na akong bumalik ng opisina ni Dominic. Hindi pa tapos ang buong araw ko pero pakiramdam ko latang-lata na ang katawan ko. Pagod na ang puso ko at parang gusto ko na naman magkulong ng kwarto at umiyak ng umiyak. Wala pa rin ba si Dominic? Tanong ko sa sekretary nito pagkabalik ko ng opisina. Wala pa rin po ma'am sagot nito. Marahan akong napabuntong hininga at sinipat ang suot kong relo. Halos alauna na at wala pa rin siya. Gaano ba kaabala ang Dominic na iyon at hindi man lang ako nagawang siputin? Naghintay pa ako ng halos 1 oras pero wala talagang Dominic na dumating. Naiinis akong napatayo at inilabas ang aking cellphone. Tatawagan ko ang nakaantabay kong driver dahil uwi na ako. Bahala ang Dominic na iyan. Parang mas gusto kong magkulong ng kwarto muna or asikasuhin ang mga anak ko. Ayaw ko na munang magpagalagala sa labas dahil baka may makasalubong na naman ako na kung sino at lalo lang madagdagan ang sakit ng kalooban na nararamdaman ko ngayon. Pakisabi kay Dominic na aalis anak ko at huwag niya akong maisto-istorbo. Naiinis kong bilin sa sekretary nito pagkatapos kong makausap ang driver ko. Nag-aalangan naman ang tumango ang sekretary, kaya nagmamadali na akong naglakad palabas ng opisina. Lagot talaga ang Dominic na ito sa akin. Huwag na huwag siyang magpapakita sa akin ngayong araw dahil kakalbuhin ko talaga siya. Naglalakad na ako papuntang exit nang maramdaman ko na may humawak sa braso ko. Na naman? Sino na naman ito? Naiinis akong napalingon at nagulat pa ako nang muli kong nakita si Charles. Ano pa ang kailangan nito? Kanina niya pa ba ako sinusundan? Bakit ba ayaw niya pa akong tigilan? Ano na naman ba Charles? Please tapos na tayong mag-usap kanina at gusto ko nang umuwi, naiinis kong sagot. Mainit na ang ulo ko dahil sa mga nangyari at pagpapahintay sa akin ni Dominic ng matagal. Tamang-tama. Uuwi na tayo, nakangisi nitong sagot. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig dito. Nakainom ba ito? Amoy alak na kaagad? Halos 1 oras pa lang kaming naghihiwalay Lasing ka, wala sa sarili kong tanong. Kaagad naman itong tumango. Yes at kapag hindi ka sumama sa akin tatalon ako. Sa rooftop ng mall na ito. Gusto mo bang mangyari iyon? Sagot nito sabay hila sa akin. Hindi naman ako nakapaniwalang napatitig dito. Nababaliw na siya. Gagawin niya pang panakot sa akin ang tungkol sa bagay na ito. Si Charles ba talaga ang kaharap ko ngayon? Hindi naman nakaligtas sa paningin ko ang pagiging alerto ng mga bodyguard ko na kanina pa nakasunod sa akin. Kaagad silang lumapit sa amin para pigilan si Charles. Sir, bitawan niyo po ang amo namin. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Tanong ng isa sa mga ito pagkalapit sa amin. Kaagad naman naagaw nito ang atensyon ni Charles. Huwag kang makialam. Sino ka ba para pagbawalan ako? Sagot naman ni Charles. Abat pati bodyguard ko gusto pang patulan. Napapikit na lang ako ng makailang ulit bago hinarap ang mga ito. Baka magkakainitan pa at siguradong si Charles ang madidihado. Kilala ko siya. Hayaan mo na muna kaming mag-usap, wika ko sa bodyguard ko. Pero ma'am, masyado na po yata siyang makulit. Hindi po pwedeng hayaan namin kayo. Baka mapagalitan kami ni Master Dominic kapag malaman niya na hinayaan lang namin na may nanghaharas na pala sa inyo, paliwanag ng bodyguard ko. Muli akong napabuntong hininga dahil sa stress na nararamdaman ko ngayon. Pakiramdam ko tatanda ako ng maaga dahil sa mga pinanggagawa ni Charles ngayon. Natatakot din ako dahil baka maskatan din ito ng mga bodyguard ko. Hindi ko siya hinaharas manong. At pakialam ko ba sa Dominic na iyon? Supi na muna dahil gusto kong makausap ang amo ninyo, inis naman na sabat ni Charles. Medyo mataas na ang tono ng boses nito at bastos na din kung magsalita. Kung hindi ko pa ito pigilan baka mabugbog na ito ng mga bodyguards ko. Ang lalaki pa naman ng mga katawan. Distansya na muna kayo sa akin. Kaya ko ito at mabait naman si Charles. Hindi niya ako masasaktan, sagot ko sa kanila. Napansin ko pa ang pag-aalangan sa mukha nito bago dumistansya sa amin. Hindi ko naman maiwasan na malalim na mapabuntong hininga at muling hinarap si Charles. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Bakit ba ng kulit mo, naiinis kong tanong dito? Kaagad naman naging malamlam ang pagtitig nito sa akin, kaya parang gustong manginig ang tuhod ko sa kakaibang damdamin na biglang lumukob sa buo kong pagkatao.
Let's talk. Please iyong tayong dalawa lang at walang sino man ang pwedeng mang-istorbo sa atin, sagot nito. Charles, ilang beses ko bang sabihin sa iyo na wala na tayong dapat pang pag-usapan? Kung ano man ang mga namagitan sa atin noon, ibaon mo na sa limot. Ayaw ko na ng ganito. Gusto ko ng tahimik na buhay, sagot ko. Kaagad kong napansin ang panlulumo sa hitsura nito dahil sa sinabi ko. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng awa para dito. Fine, payag akong mag-usap tayo. Pero sana, ito na ang huli. Gusto kong mag-focus tayo sa kanya nating buhay, sumusuko kong sagot. Kaagad na sumilay ang masayang ngiti sa labi nito. Para tuloy itong bata na nakuha kung ano ang gusto dahil sa reaction ito ngayon. Talaga? Thank you, Francine. Sabi ko na nga ba at hindi mo ako matitiis nakangiti nitong sagot sabay hawak sa aking kamay. Ramdam ko ang init na nagmumula sa palad nito kaya hindi ko maiwasan na maramdaman ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Sumama ka sa akin. Maghahanap tayo ng magandang lugar kung saan tayo pwedeng mag-usap, wika pa nito sabay hila sa kamay ko. Para naman akong tanga na nagpasyanod at bumalik lang ako sa huwesyo nang maramdaman ang mainit na tama ng araw sa balat ko. Nandito na kami sa parking area sa tabi ng kanyang kotse. Shocks! Nakalabas na pala kami ng mall nang hindi ko man lang namamalayan. Ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit ako pumayag? Ngayon ko lang napatunayan na sobrang rupok ko pa rin pala talaga. Isang hila lang ni Charles sa akin nawawala na agad ako sa huwesyo. Hindi na natin kailangan pang lumayo dito sa mall, Charles. Maraming mga coffee shop dito na pwede nating puntahan para makapag-usap tayo ng maayos, sagot ko sa kanya sabay hila sa kamay ko na hawak nito. Mahigpit ang pagkakahawak niya doon kaya hindi ako nakawala. Franz, gusto kong mag-usap ng tayong dalawa lang. Na walang ibang tao na nanonood sa atin, sagot nito sabay sulyap sa 3 kong bodyguard na nakasunod pa rin sa amin. Hindi ko naman maiwasan na mapnagiwi. Hindi ako pwedeng sumama sa iyo kahit saan mo gusto. Look, hindi pwede Charles dahil tiyak hahanapin ako ni Dominic, sagot ko. Kaagad kong napansin ang pagbabago ng aura nito dahil sa sinabi ko. Kaagad na nagsalubong ang kilay nito. Gusto kong panindigan ang hindi sana pagsama sa kanya pero buong lakas ako nitong hinata. Pilit akong pinapasakay sa kanyang kotse at dahil mas malakas siya sa akin, wala na akong nagawa pa kundi ang nagpasyanod na lang. Parang nakikikinita ko na ang mangyayari Wala pa naman akong tiwala sa sarili ko, lalo na kapag kaming dalawa lang ang magkasama. Pagkasakay naming dalawa ng kotse, nagulat pa ako dahil bigla na lang ako nitong sunggaban. Hindi man lang ako nakailag nang mapusok ako nitong halikan sa labi. Ito ang ayaw ko sa lahat. Marupok ako sa mga ganitong the moves ni Charles sa akin Bakit ba napakasarap niyang humalik? Iyon ang una kong na-realized habang magkalapat ang aming labi. Dapat magpumiglas ako, aalma sa ginagawa niyang ito sa akin pero bakit kabalikataran ang lahat? Bakit pakiramdam ko bigla akong nawalan ng lakas? Imbes na itulak ko siya bakit sumasabay ang labi ko sa bawat galaw nito? Bakit tinutugon ko na ang halik niya nang hindi ko man lang namamalayan? Hindi ko maiwasang ungol nang maramdaman ko ang dahan-dahan na paglakabay ng isang palad nito patungo sa aking dibdib. Bigla kong nakalimutan na nandito pala kami sa loob ng kotse at nakakahiya kung may nakakapansin sa ginagawa namin. Now, tell me bakit hindi mo ba ako nagawang mahalin, wika ni Charles sa akin. Sa sobrang pagkawala ko sa huwesyo, hindi ko man lang namalayan na natigil na pala ang halikan namin. Parang gusto ko tuloy sa bunutan ang sarili ko dahil nahuli ako nitong nakapikit pa rin. Pagkadilat ko pa nga halos magdikit na ang aming mukha. Amuyan na nga kami ng hininga na siyang labis kong ikinaasiwa. Charles, ano ba? Wala ka talagang pinipiling lugar. Akala ko ba mag-uusap lang tayo, sagot ko sa kanya. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Para na din akong hihimatayin sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Talaga lang ha? Iba ang sinasabi ng mga mata mo kumpara sa lumalabas sa bibig mo, Francine. Wika nito sa akin sabay pisil sa isa kong bundok. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa kanyang ginawa. Wala sa sariling napaayos ako ng upo. Muli kong narinig ang mahinang pagtawa ni Charles at naupo na din ito ng maayos sa harap ng manibela. Shocks, pissed. Parang gusto kong magmura dahil sa kanyang ginawa. Lalong nag-init ang buo kong pakiramdam. Bakit ba ang pogi ni Charles?
Bakit ba kaunting haplos niya lang nadadala kaagad ako? Napakarupok ng katawang lupa ko. Kauting haplos para na akong nababaliw. Tigilan mo na nga iyan. Baka may makakapansin na ibang tao sa ginagawa natin, nakakahiya. Isa pa, hindi mo ba alam na kanina pa nakabantay ang mga bodyguard ko sa hindi kalayuan sa atin, naiinis kong wika sa kanya. Narinig ko pa ang mahina nitong pagtawa, kaya hindi ko maiwasan na mapatitig dito. Kung kanina, mukhang pasa na nito ang mundo, ngayon naman mukhang masaya na ito. And yeah, don't worry, kahit na mag-love-making pa tayo dito sa loob ng kotse, walang makakakita sa atin. Tinted ito at kahit na anong silip ng mga bodyguards mo, hindi nila makikita kung ano ang ginagawa natin. Nakangisi nitong sagot sa akin sabay kindat. Bigla ko naman naramdaman ang pag-init ng pisngi ko dahil sa sinabi nito. Tukso, please naman layuan mo ako, hindi ko maiwasang sambit ko sa aking sarili. Kung patuloy akong magkakaganito sa harap ni Charles, baka tuluyan na akong mahulog sa kanya. Baka mamalayan ko na lang kabit na pala ako nito na ayaw kong mangyari. Baka isumpa ako ng daddy ko kapag mangyari iyon. Pangarap niyang madagdagan ang miyembro ng pamilya namin. Pero wala naman sigurong ama na nangangarap na maging kabit lang ang kanyang anak. At hindi na ito nagtanong noon nang nalaman niyang buntis ako dahil sa tuwa pero hindi ibig sabihin na ulitin ko ang pagkakamaling iyon. Nagulat pa ako nang maramdaman ko ang pag-usad ng kotse ni Charles. Hindi ko tuloy maiwasan na magpanik lalo na nang mapansin ko na palabas na kami sa vicinity ng mall. Saan mo ako dadalhin, hindi ko mapigilang tanong sa kanya. Akmang bubuksan ko ang pintuan ng kotse nang marinig ko ang pag-click noon. Nilock niya kaya kahit na anong gawin ko alam kong hindi ako makakatakas sa kanya. Relax na realized ko na hindi natin pwedeng gawin ang mga gusto nating gawin dito sa loob ng kotse. Masikip at ayaw kong mahirapan ka, nakangisi nitong sagot. Hindi ko tuloy maiwasan na mapalunok ng sarili kong laway. Bigla akong kinabahan. Ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi pwede iyang tumatakbo sa isipan mo, Charles. Hindi pwede. Ayaw ko, sagot ko. Muli kong narinig ang mahina nitong pagtawa bago ko naramdaman ang mabilis na pagtakbo ng sasakayan. Hindi ko tuloy maiwasan na magulat sa kanyang ginawa. Ano ba? Gusto mo bang magpakamatay? Bakit ba ang bilis mong magpatakbo? Naiinis kong wika sa kanya at napahawak pa ako sa aking seatbelt dahil sa pagkagulat. Hey relax, huwag kang mag-alala. Ito ang normal na speed ko sa pagpapatakbo ng kotse. Magaling akong magmaneho at sisiguraduhin kong safe tayong makakarating sa pupuntahan natin, nakangiti nitong sagot. Hindi ko naman maiwasan na mapaismid sa kanyang sinabi. Don't worry Franz, hindi ko hahayaan na masaktan ko. Gusto ko lang din kasi iligaw ang mga asungot mong bodyguard. Muling wika nito sabay sulyap sa rearview mirror. Hindi ko naman maiwasan na mapatingin sa likuran at tama ito. Nakasunod sa amin ang mga bodyguards ko. Ihinto mo ang kotse sa gilid. Bababa ako. Hindi pwedeng basta mo na lang akong dalhin sa kung saan dahil tiyak na hahanapin ako ni Dominic, sagot ko. Napansin ko ang muling pagdikit ng kilay nito at ang paghigpit na paghawak ng kanyang mga kamay sa manibela. Mukhang uminit na naman ang kanyang ulo dahil sa aking sinabi. Mahal mo talaga ang taong iyon? Siya ba ang dahilan kung bakit hindi mo ako magawang mahalin? Tanong nito. Ramdam ko ang itingit sa boses nito kaya naman muli akong napabuntong hininga. Sino ba ang nagtanim sa utak nito na may relasyon kami ni Dominic? Gago ba siya? Ang bilis kumalat ng mga speculation sa utak niya. Kung talagang mahal niya ako, dapat alamin niya din kung sino ba talaga si Dominic sa buhay ko. Walang patutunguhan ang usapan na ito. Ihinto mo ang sasakyan sa tabi at bababa ako, galit kong sagot sa kanya. Kung galit siya, mas galit ako. Hindi ko naman mapigilan na mapasigaw nang maramdaman ko na lalong bumilis ang pagpapatakbo nito ng kotse. Lumiko-liko pa ito ng mga daan na siyang lalong nagbigay sa akin ng takot. Ano ba Charles, pwede ba? Huwag mo akong idamay kung gusto mong magpakamatay, galit kong sigaw sa kanya. Galit na galit akong tumitig dito. Shut up Francine. Lahat ng effort ginawa ko maging akin ka lang. Tama ka, kung hindi ka rin lang maging akin mabuti pang sabay na tayong mamatay. Galit na sigaw din ito sa akin at lalo pang binilisan nito ang pagpapatakbo ng kotse. Wala naman akong nagawa kundi mapakapit ng mahigpit.
Hindi ko akalain na may ganiton palang pag-ugali ang lalaking mula pa bata pa ako kasama ko na. Diyos ko, nababaliw na ba si Charles? Bakit ibang-iba na siya? Nasaan na ang dating mahinahon na Charles? Saan ba tayo pupunta? Hindi ko mapigilang tanong kay Charles nang mapasin ko na kanina pa tumatakbo ang sasakyan. Hindi na familiar sa akin ang mga dinadaanan naming lugar at pakiramdam ko nakalabas na kami ng Metro Manila. Charles, please, sabihin mo sa akin. Saan mo ba talaga balak na pumunta? Hindi pwede iyang iniisip mo. Hahanapin ako ng pamilya ko, muli kong wika. Napansin ko ang bahagyan pagkurap ng mga mata nito dahil sa sinabi ko. Hindi ko mapigilang muling mapabuntong hininga. Pamilya. Ah, okay, nahanap mo na nga pala sila. You can call them at sabihin mo kung nasaan ka ngayon, sagot nito. Hindi naman ako makapaniwalang muling napatitig dito. Hindi sapat iyang sinasabi mo. Tiyak na hahanapin nila ako, naiinis kong sagot sa bailingon sa likuran. Sinisipat ko ng tingin kung nakasunod pa ba sa amin ang mga bodyguards ko. Nadismaya lang ako dahil wala na sila. Tuluyan na silang nailigaw ni Charles. Mga pipitsugin pala mga bodyguards mo pagdating sa driving eh. Ang bilis mailigaw. Nagyayabang pang muling wika nito. Naipikit ko naman ang aking mga mata para pigilan ang lalong mainis sa kanya. Tiyak na hinahanap na ako ni Daddy. Pati na din ng kambal. Balak mong kidnapin ako. Ganoon ba? Baka naman lalong magalit sa akin ang mga magulang mo kapag malaman nilang magkasama tayo ngayon. Baka naman ako na naman ang lumabas na may kasalanan, muli kong wika. Napansin ko ang biglang pagbabago ng ekspresyon ng mukha nito. Mukhang hindi nagustuhan ang narinig na salita mula sa akin. Hindi ko na lang pinansin iyon at muling itinoon ang tingin sa labas ng bintana. Don't worry, sisiguraduhin ko na hindi na mangyayari ulit iyon. Ipinapangako ko, ipaglalaban na kita kahit kanino. Hindi ko nahahayan pa na masaktan ka ng iba. Kahit sa sarili ko pang pamilya, sagot nito. Hindi ko naman mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Lalo na nang maalala ko ang mga sinabi sa akin ni Mama Ashley noong last namin nagkita. Parang nanay na ang turing ko sa kanya at nasaktan talaga ako sa harap-harap nitong pagtakwil sa akin. Sa mga paninisi na ginawa niya. Pakiramdam ko tuloy ng mga panahon na iyon ako na ang pinakamasamang babae sa mundo. Hindi naman siguro masama ang magmahal. Nagkataon lang siguro na kay Charles nahulog ang loob ko. Naging tahimik na kami buong bayahe. Palayo kami ng palayo sa maingay na lugar ng syudad. Hindi ko na alam ang lugar dahil puro mga halaman na ang buong paligid. Matulog ka muna. May 2 oras pa ang itatagal ang bayahe bago tayo makakarating sa pupuntahan natin, nakangiti nitong wika sa akin. Saan mo ba talaga ako dadalhin, tanong ko. Malalaman mo mamaya. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mapapahamak sa mga kamay ko. Magbabakasyon lang tayo at sisiguraduhin ko din na ligtas kang makakabalik sa pamilya mo, nakangiti nitong sagot. Hindi ko naman maiwasan na mapatitig sa mukha nito. Simula nang nagkita kaming muli ngayon ko lang ito nakitang ngumiti ulit ng ganito. Ngiti na walang halong galit at sama ng loob. Lalo tuloy itong naging kaakit-akit sa paningin ko. Ganito siya dati sa akin noon. Noong wala pang nangyari sa amin. Naging komplikado lang naman ang lahat simula nang akitin ko ito after ng 18th birthday ko. Hindi ka ba hahanapin ni Ate Micaela? Hindi ko maiwasang tanong sa kanya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapapanindigan ang prinsipyo ko. Nararamdaman ko na lang kasi na unti-unti nang nabubuwag ang pader na pilit kong iniharang sa aming dalawa. Hindi ko mapigilang mapaigtad nang maramdaman ko ang biglang paghawak nito sa kamay ko. Pinagsalikop niya ang aming dalira bago muling nagsalita. Huwag mo siyang isipin dahil kahit anong mangyari hindi siya magiging hadlang sa ating dalawa, sagot nito. Hindi naman ako nakasagot. Pagod na din kasi akong makipagtalo sa kanya tungkol sa isyong ito. Bahala na nga. Sasabay na lang siguro ako sa agos ng panahon. Nakakapagod na ding iwasan siya. Tukso na talaga ang kusang lumalapit sa akin. Dahil sa sobrang tagal ng bayahe, hindi ko na namalayan pa na nakatulog na pala ako. Nagising na lang akong muli sa mahinang tapik sa aking pisngi. Dahan-dahan naman akong nagmulat at una kong nasilayan ang nakangiting si Charles. Saan na tayo? Sagot ko sabay inilibot ko ang tingin sa paligid. Kaagad akong nagtaka ng
realized ko na malayo na nga kami sa kabihasnan. Napakatahimik ng lugar at puro mga puno at halaman lang ang aking nakikita. Hindi na nga sana muna kita gigisingin dahil mukhang napasarap ang tulog mo. Kaya lang baka mangalay ka dito sa loob ng kotse. Halika na sa loob mo na ipagpatuloy ang pagtulog mo. Nakangiti nitong wika sa akin. Hindi ko naman maiwasan na muling mapatitig dito. Ibang-iba ang aura niya ngayon. Masayang-masaya ang kanyang mga mata sa hindi ko malamang dahilan. Bakit mo ako dinala dito? Tanong ko. Saglit itong natigilan bago sumagot. Of course, gusto kitang masulo. Matagal kang nawalay sa akin at sobrang na-miss kita, nakangiti nitong sagot. Sa hindi malamang dahilan bigla akong nakaramdam ng lungkot. Siguro kung hindi lang ito ikinasal sa ibang babae, baka kiligin na ako sa pinagsasabi nito ngayon. Kaya lang wala eh. Hindi pwede. Dahan-dahan akong nag-inat at nagpasya ng bumaba ng kotse. Mababa na ang sikat ng araw at ilang sandali na lang ay didilim na dahil sa mga puno na nasa paligid. Anong lugar ito? Tanong ko sa kanya habang inililibot ang tingin malawak na kapaligiran. Masarap sa mga mata ang lunti ang kulay ng kapaligiran. Siguro dahil sa mga iba't ibang halaman at bulaklak na aking nakikita. Ito sana ang lugar na gusto kong pagdalhan sa iyo noon. Kung pumayag ka sanang sumama sa akin, nakangiti nitong sagot. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Talaga palang nakaredy na siya noon. Kung hindi sana dumating si Mama Ashley sa kondo, baka sumama din ako sa kanya. Iyon nga lang, hindi ko din ma-imagine kung ano ang naging buhay ko kung nangyari iyon. Baka habang buhay din akong usigin ng konsensya ko. Isa pa may mas magandang nangyari naman din sa buhay ko ang hindi ko pagsama noon sa kanya. Nakasama at nakilala ko si Daddy. Halika na. Nagpahanda na ako ng pwede nating kainin. Gustuhin ko man na ipasyal ka sa paligid ngayon kaya lang hindi maaari. Malapit ng dumilim at delikado sa labas kapag gabi na, wika nito. Hindi na ako umimik pa. Nagulat ako nang naramdaman ko ang paghawak nito sa aking kamay at hinila ako papunta sa isang two-story na bahay. Hindi kalakihan at simple ang disenyo pero halatang bagong tayo lang ito. Kakatapos lang ng bahay na ito. Pero sa likod niyan may bahay kubo ako at doon ako naglalagi noon kapag gusto kong talikuran ang ingay ng syudad, pagkikwento nito. Hindi ko naman malaman ang mararamdaman ko. Sir, nakalatag na sa mesa ang mga pagkain na request nyo. Nagulat pa ako nang may medyo may edad ng babae ang biglang lumapit sa amin. Wala sariling napatingin ako kay Charles. Si Manang Minda pala caretaker ng bahay, wika ni Rafael. Hindi ko naman mapigilan ng ngitian ito. Manang, si Francine pala. Magbabakasyon kami ng ilang araw dito kaya pakisabi kay Mang Julio na i-ready ang kabayo bukas. Gusto ko siyang ilibot sa bukirin, nakangiting wika ni Charles. Kaagad naman tumango si Manang bago sumagot. Ang ganda pala ng girlfriend niyo, sir. Hayaan niyo po, tiyak na mag-enjoy kayo dito. Ipagluluto ko kayo ng mga specialty ng lugar na ito na tiyak magugustuhan ni ma'am, nakangiti namang sagot ni Manang. Gusto ko sana i-correct ito na hindi naman ako girlfriend ng amo niya, kaya lang bigla akong hinapit sa baywang ni Charles, kaya pakiramdam ko pati dila ko nalunok ko dahil hindi na ako nakaangal pa. Kumain kami ng pagkain na inihanda ni Manang Minda. Simpleng ulam pero nagustuhan ko. Bago sa panlasa ko eh. Pagkatapos kumain yaya na ako ni Charles sa second floor ng bahay at dinala ako nito sa isang silid. May mga damit na pwede kang magamit sa closet. Feel at home. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin ko na maging masaya ang pananatili mo sa lugar na ito, nakangiti nitong wika. Kailan tayo babalik ng Manila? Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang bigla itong sumabat. I know. Hindi ka pwedeng magtagal. Don't worry, simula ngayon, ako na ang bahala sa iyo Francine, sagot nito at mabilis akong tinalikuran. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Hindi ko maiwasang mapabuntong hininga nang mapag-isa ako. Muli kong inilibot ang tingin sa paligid ng kwarto ko, at hindi ko maiwasang mapangiti lalo nang mapansin na halos kumpleto naman sa gamit. May malaking kama at tingin ko naman magiging komportable ang pagtulog ko buong gabi. Hindi man kasing laki ng kwarto ko kung saan ako ngayon nakatira, pero halos nandito naman sa loob ang lahat ng kailangan ko. May banyo na din dito sa loob kaya ayos na din. Isinara ko na ang pintuan at tuluyan ang pumasok sa loob.
Kinuha ko ang cellphone ko sa loob ng bag at nagulat pa ako sa dami ng missed calls galing kay Dominic. Siguro nag-aalala na sila sa akin. Napabuntong hininga pa ako bago pinindot ang return call button. Mabuti na lang at hindi kinuha sa akin ni Charles ang cellphone ko. At least malaya pa rin akong matawagan ang pamilya ko. Halos nakatatlong ringing pa lang nang marinig ko ang kaagad na pagsagot ni Dominic sa kabilang linya. Ini-expect ko na din ang sunod-sunod na tanong mula dito. Saan ka? Ayos ka lang ba? Alam mo bang hindi pa alam ni Grandpa na nawawala ka? Tanong nito. Halata sa boses nito ang tinitimping inis. Kasama ko si Charles ngayon, diretsahan kong sagot sa kanya. I know, sinabi ng mga tauhan ko. Hindi na nakakatuwa ang gagong iya ha? Bigla-bigla na lang sumusulpot kung nasaan ka. Stalker mo ba ang gagong iyan? Galit na sagot nito. Hindi ko maiwasang mapangiwi. Stalker ko nga ba si Charles? Ay ewan. Ayos lang ako. Hindi niya naman ako sinaktan. Mabait pa rin naman ang pakikitungo niya sa akin. Huwag mong kalimutan na siya ang kasama ko hanggang sa lumaki ako. Kaya tigil-tigilan mo ang kakasabi ng masasamang salita tungkol sa kanya, sagot ko. At talaga lang ha? Ipagtanggol mo pa ang gagong iyan. Hindi niya ba alam na ang laking perwisyo ang ginawa niyang pagdukot sa iyo? Huwag na huwag siyang magpapakita sa akin at babalian ko talaga ng buto ang taong iyan, galit ng sagot nito sa kabilang linya. Hindi naman ako nakaimik. Kahit papaano nakaramdam din ako ng pag-aalala. Kilala ko ang ugali ni Dominic at kapag sinabi nito gagawin nito. Saang lugar ka ngayon, susunduin kita, seryoso nitong tanong. Wala sa sariling napakamot ako ng aking ulo dahil hindi ko naman din talaga alam kung saang parte ng Pilipinas kami naroroon. Hayes, tigilan mo na nga iyang pagsusungit mo. Kung sumipot ka sana kanina, hindi mangyayari ito, imbes na sagutin ang tanong niya ibang kataga ang lumabas sa bibig. Narinig ko pa ang pagpalatak nito sa kabilang linya palatandaan na hindi niya nagustuhan ang sagot ko. Huwag mong ilayo ang topic sa tunay na issue. Francine, ang tanong ko ang sagutin mo. Nasaan ka? Ngayon dahil tiyak na ako ang malalagot kay Grandpa kapag hindi ka makauwi ngayong gabi ng bahay, seryoso wika nito. Iyon nga ang problema, hindi ko alam ang lugar na ito. Nakatulog ako sa biyahe, sagot ko. Parang gusto kong tuktukan ang sarili ko dahil sa katangahan. Kung gising sana ako buong biyahe maituturo ko sana dito kung anong lugar itong pinagdalhan sa akin ni Charles. Pwede sana nila akong sunduin ura mismo. Well, what will happen now? Paano kita masusundo nito? Sagot nito sa kabilang linya. Don't worry, gagawa na lang siguro ako ng paraan. Siguro naman hahayaan niya akong makabalik kaagad ng Manila. Gabi na at tatawag na lang ako bukas. Ikaw na ang bahalang gumawa ng alibay kay Daddy kung sakaling hanapin ako, sagot ko. Shit! I think nagsasayang lang ako ng oras. Mukhang gusto mo din naman ang mga nangyayari. Niwala man lang akong nararamdaman na panik sa boses mo. Sige na nga, bahala ka na muna. Enjoy mo ang moment na kasama mo ang Charles na iyan. Siguraduhin mo lang na buntis ka pag uwi mo ha, sagot nito. Pakiramdam ko biglang nanlaki ang ulo ko sa mga katagang lumabas sa bibig ni Dominic. Seryoso ba ito? Akmang sasagot pa sana ako nang maramdaman ko ang pagkaputol ng tawag. Binabaan ako ng lintik na Dominic na iyon. Humanda siya sa akin pagka-uwi ko. Ano ang palagay niya sa akin easy to get? Heist! Dahil na din siguro sa matinding pagod kaagad akong nakatulog. Hindi naman ako natatakot sa mga posibleng mangyari dahil alam ko naman na hindi ako magagawang saktan ni Charles. Ang aalala ko lang sa ngayon ay ang kambal. Tiyak na mamimiss ko sila. Nagising ako kinaumagahan sa sikat ng araw na tumatagos mula sa bintana. Dali-dali akong bumangon at kaagad na pumasok ng banyo. Ginawa ko ang morning routine ko. Tama si Charles, maraming mga damit sa loob ng kabinet at halata sa mga ito na hindi pa nagagamit ng kung sino. Mukhang pinaghandaan niya ni Charles ang araw na ito. Hindi ko maiwasang mapabuntong hininga sa isipin na ano na lang ang magiging kinabukasan naming dalawa. Paano ko kaya ito mapapayag na hayaan akong makabalik ng Manila? Naligo na lang din ako at nagbihis ng komportableng damit na nakita ko dito sa kabinet.
Nang masiguro ko na maayos na ang hitsura ko, naglakad ako papuntang bintana. Hinawi ko pa ang makapal na kortina at dumungaw sa labas. Hindi ko mapigilang mamangha sa aking nasilayan. Sobrang ganda. Halos puro palayan ang natatanaw ko. Kulay green ang buong paligid at pakiramdam ko nasa paraiso ako. Amaze na amaze ako sa mga natatanaw ko, kaya naman hindi ko na namalayan pa ang pagbukas at pagsara ng pintuan ng kwarto ko. Namalayan ko na lang na mula sa likuran ko, may biglang yumakap sa akin ng mahigpit. Pakiramdam ko biglang nanigas ang buo kong katawan dahil sa ginawa nito. Kahit hindi ako lumingon, alam kong si Charles iyon. Kabisado na ng ilong ko ang amoy niya. Enjoying the view, tanong pa nito sa malat na boses. Pakiramdam ko biglang nagsipagtayuan lahat ng balahibo sa katawan ko. Paano ba naman kasi, halos nasa gilid ng tainga ko ang labi niya. Ramdam ko ang init ng hininga nito. Na-amaze lang ako sa buong paligid. First time kong makakita ng ganito kagandang lugar, sagot ko. Narinig ko ang mahina nitong pagtawa bago ko naramdaman ang pagdikit ng labi nito sa lig ko. I know, sobrang ganda talaga. At ang bango pa, sagot nito sa akin habang naramdaman ko na pilit akong pinapaharap sa kanya. Wala naman akong nagawa pa kundi magpasyanod sa gusto nitong mangyari. Aaminin ko man or hindi sa sarili ko, pero sobrang na-miss ko ito. Pagkaharap ko sa kanya, kaagad na nagtama ang aming mga paningin. Kita ko kung gaano ito ka, seryoso habang nakipagtitigan sa akin. Parang bigla kong naramdaman ang paninikip ng puso ko dahil sa kaba. Charles, bakit mo ito ginagawa? Mali ito, maling-mali, wika ko sa kanya. Kaagad itong umiling. Walang mali, Francine. Walang nararamdamang mali ang puso ko. Hayaan mo akong iparamdam sa iyo kung gaano kita kamahal, sagot nito habang dahan-dahan na bumaba ang labi nito papunta sa labi ko. Para naman akong nahihipnotismo na nakatitig dito hanggang sa maglapat na ang aming mga labi. Bahala na, pero isa lang ang nasisiguro ko ngayon. Sobrang na-miss ng buo kong pagkatao ang presensya niya. Gusto kong maramdaman ang init ng pagmamahal nito sa akin. Namalayan ko na lang na malugod ko nang tinatangap ang halik ni Charles. Walang nararamdaman na kahit na anong pagtutol ang puso ko.